Bakit? Tulog ka na, tulog eh. Ikaw hindi. Nakapikit lang ako. Panfilo, kahit anong mangyari, huwag mo sanang kalilimutan ang 10 utos ng Diyos. Uy, anong utos yun? Huwag kang papatay. Eh, paano ko ako patayin? Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan, hanggang sa rurok ng tagumpay, ang kanyang kwento, ay isang salamin ng pangarap, pagpupunyagi, at ang walang hanggang paghahanap ng tunay na sarili, sa gitna ng kasikatan. Samahan natin siya sa kanyang paglalakbay, kung saan, ang bawat yugto ng kanyang buhay, ay isang obra maestra, na naghihintay na maipinta. Si Hilarion Larry Cuenca Silva, na mas kilala sa kanyang screen name bilang, si Larry Silva, na kilala rin bilang, si Pipoy, ay isang kilalang Pilipinong komedyante, aktor ng pelikula, personalidad sa telebisyon, boksingero, at politiko. Siya ay ipinanganak, noong October 21, 1937, sa Metro Manila. Si Larry Silva, ay ikinasal, sa matagal na niyang naging kasintahan, na si Monina Pipay Silva. Ang kanilang matamis na pagmamahalan, ay nagbunga, ng 5 mga anak. Ay, itanong natin si manager. Nagsimula ang karera ni Larry Silva, bilang isang amateur boxer, dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, si Larry Silva, ay isang magaling, na boksingero. Bata pa lamang si Larry Silva, ay talagang napakahilig na nito sa boxing. Kaya naman, ay sinikap niyang mag-aral ng nasabing sport, na siya pala niyang magiging susi at daan, tungo sa kanyang pagpasok, sa industriya ng show business. Dahil nang minsang may mag-shooting sa kanilang lugar, at nangailangan ng mga extra na ipangtatapat sa bida ng ginagawang pelikula, ay isa si Larry Silva, sa mga pinalad, na makuha bilang isang extra. Dahil marahil, sa nakitaan si Larry ng galing sa pagsuntok, ay agad siyang nagustuhan ng direktor ng pelikula at ng bida, ng nasabing pelikula. Mula nga noon, ay madalas na siyang kunin sa mga pelikula, lalong-lalo na sa mga pelikulang aksyon. Dahil kung matatandaan, nasa simula ng karera ni Larry sa industriya ng pelikula, ay madalas siyang napapanood sa kanyang mga papel, bilang isang kontrabida. At nang maglaon, ay minsang siyang naisama sa mga pelikula ni Vic Soto, na nalilinya naman, sa komedya. At dahil nga sa nakitaan din ng galing si Larry sa pag-arte bilang isang komedyante, ay nagustuhan siya ni Vic Soto. Sa katunayan, ay ginawa pa siya ni Vic Soto na regular, sa isang palabas nito sa telebisyon na, Okay Ka Fairy Ko. At dito na nga siya sumikat sa pangalang si Pipoy, dahil ito ang pangalan ng karakter ni Larry Silva, sa Telepantasya na, Okay Ka Fairy Ko. Kaya mula noon, ay nalinya na si Larry Silva, sa paggawa, ng mga nakakatawang pelikula. Bukod sa pag-arte, ay pumasok din si Larry Silva,
sa politika, sa ilalim ng Liberal Party. Nahalal siya, bilang miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, ng maraming beses, mula 1995, hanggang 2004. Naging vice-alkalde din siya ng Maynila, sa loob ng maikling panahon, noong 1998. Ilan pa nga, sa mga pelikulang kanyang kinabibilangan, ay ang mga sumusunod. Subalit, dahil marahil, sa hindi ni Larry Silva na pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan, siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Siya ay nagkaroon ng sakit sa bato, o kidney failure, na siyang naging dahilan ng madalas ng pagsasailalim sa dialysis. Matagal na panahon din siyang naratay at iginupo ng nasabing karamdaman. Subalit, dahil marahil, sa mahina na rin ang kanyang katawan dahil sa edad, at dala na rin, ng matagal na niyang iniindang karamdaman, ang katawang lupa ni Larry Silva, ay tuluyan ng bumigay. Si Larry Silva ay pumanaw, noong April 27, 2004, dahil di umano, sa mga komplikasyong dulot, ng kidney failure. Siya ay pumanaw, sa edad na 66 na gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay inihimlay, sa Manila North Cemetery. Iniwan niya, ang isang malaking marka, sa industriya ng entertainment, sports at politika, sa Pilipinas. At sa pagtatapos ng kwento, isang pagkilala, sa husay at talento, ng ating bida. Isang paglalakbay na puno ng emosyon, ng tawa at luha, na tunay na nagpatibok, ng ating mga puso. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ipinakita niya ang kanyang husay sa pag-arte, na nagbigay buhay sa kanyang karakter, at nag-iwan ng marka, sa ating mga puso. Isang papuri, sa kanyang dedikasyon at talento. Magtitiwanda ka! Magtitiwanda ka! Ano't ano pa man, ang mga nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, kung saan, ito ay nagbigay ng saya, aral, at inspirasyon, sa kanilang mga tagahanga.